Attorney John Rex, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen, Sir Nelson, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating Net25. Magandang hapon po. Opo, ay mukhang nagpalabas na po kayo ng desisyon ukol dito sa issue at kaso na kinakaharap po si Senador Dante Marcoleta. Sa inyo na nga po manggaling, Attorney, ano ho ba naging desisyon ng ANBAng? Tama po, kaninang tanghali nga po ay tuluyan na pong nailabas ng Commission and Bank ang kanilang desisyon sa rekomendasyon po na doon sa ginawang fact-finding investigation. Linawin ko lang po, dito po sa nababanggit nating usapin, wala pong kaso si Senator Marcoleta dito. Ang ginawa po ng Comelec dito ay nag-initiate ang sarili, motu proprio na fact-finding investigation. At ito po yung naging rekomendasyon. So lumalabas po kasi batay sa fact-finding investigation na yan, batay na rin po sa naunang interview ni Senator Marcoleta sa isang programa, inamin po niyang may tinanggap po siyang mga contributions, ngunit hindi niya po ito dineclare sa kadahilanan po na sabi niya ay hindi po pumayag yung mga contributor. So ito po yung nagbunsod sa Comelec para po siya i-issue ng show cause order sometime in November, na-schedule ng hearing sana ng December, nauwi po ng January. So ang kinalabasan, ayon po kasi sa Section 109 ng Omnibus Election Code, obligado ang lahat ng kandidato na ideklara ang lahat ng kanilang contribution na tinanggap, pati na rin ang gasto sa isang statement of contributions and expenditure. Dapat yung pagkakadeklara po ay totoo, buong pangalan, sirkumstansya, petsa, magkano at iba pa. Lumalabas po sa puntong ito, meron pong hindi nagawa si Senator Marcoleta. So ang susunod na tanong, dahil nga hindi po niya natupad ng buo yung Section 109, hindi naman po sa hindi natupad lahat, kundi may parte na hindi natupad. Ano ngayon ang kalalabasan nito sa batas? Lumalabas po kasi yung Section 109, bagamat dati, noong 1985 pataas, lumalabas po yan, pag yan na hindi mo sinunod, kasong kriminal po yan. Ngunit noong 1991, nung lumabas ang Republic Act 7166, sabi ng Republic Act 7166, yung Section 109 na yan na dating kriminal, hindi na kriminal sa ngayon. Wala nang kasong kriminal. Repealed na yan sa pagiging election offense. So ano po ang kahihinatnan nito? Pagamat sabi ko nga po, hindi tahasan, buo at kumpletong natupad ni Senator Marcoleta yung regulasyon ng 109, ngunit wala po siyang nilabag na batas na kasong kriminal. At doon po nagtatapos sa parte niya yung investigasyon kung meron bang kasong kriminal o wala. Ngunit sa isang banda, dalawa po kasi ang naging kinahinatnan ng pag-aaral ng PIFAD. Doon naman sa nagbigay ng contribution, malinaw din po kasi sa Omnibus Election Code, sa Section 98 naman, lahat ng mag-aambag, magbibigay, magdodonate, magko-contribute sa kandidato, ay dapat mag-report din sa Comelec ng anumang uri, halaga, petsa, detalye, pangalan, pati address niya, di pa pa. Sa pagkakataon pong ito, hindi sumunod yung 3 tao na nag-donate ng almost 75 million pesos kay Senator Marcoleta. Next question, napatunayan na natin na hindi nila sinunod, hindi nila tinupad, wala pong report Ano ang mangyayari? Malinaw po sa ating umiiral na batas na nananatiling kasong kriminal, nananatiling election offense, itong parte ng obligasyon na to ng mga contributor o donor. At dahil po dyan sa ikalawang bahagi ng rekomendasyon, inuutusan po ang PIFAD na pagsampa ng kaso sa Comelec Law Department laban dun sa 3 contributor ni Senator Marcoleta na hindi nagdeklara. So yan po ang kinalabasan ng ating resolusyon. Ayun, so sa part ni Senador Marcoleta, wala pong election offense na nagawa siya? Wala po. Dahil malinaw na malinaw po yung Republic Act 7166, hindi na kasong kriminal ang hindi pagkakatupad sa Section 109 ng Omnibus Election Code. So yun bang tatlo ay lumalabas sa sila po yung nag-contribute? Ganun po ba ibig sabihin? Tama po kayo, yung nagbigay po ng almost 75 million pesos. Sila po ngayon ay may kakaharapin sa Comelec Law Department dahil po magsasampa ng complaint yung aming PIFAD. Huwag naman din po sila mag-alala kasi meron pong due process. Ito po ay preliminary investigation, parang piskal. Pwede po sila magsumiti ng kanilang tugon, ng kanilang sagot, pati ng kanilang ebidensya. Pero sa usaping ito, halimbawa kasi di ba yung SOSE, alam ko parang pwedeng itama kung nagkamali. May amends. Ito ba, halimbawa, na-late ho kami. Hindi namin naipasa, hindi kami. Pwede bang parang late ang kanilang pagsumite ng mga dokumentong dapat nilang kailangan patungkol sa tatlo? Hindi naman po.
Sir Jen at Sir Nelson, hindi naman po siguro maituturing na late, ngunit yung correction, yung pagtatama ay obligasyon po yan, nananatiling obligasyon po yan. Ayun. So pwede pong maitama po yan. Opo. Aha. Nelson? Kaya lang may deadline yata yun parang 6 months lang after tama ba? elections? May deadline po ba yun, Hello attorney? po. Opo, wala naman pong hard and fast rule na kailangan sa loob ng 6 na buwan. In fact, kung titignan nga po natin yung umiiral na mga panuntunan, dapat yan not later than 30 days after the elections, kumpleto na, wala nang pagbabago. Ngunit wala rin naman pong nagsasabi na hindi maaring i-correct Ayun. pagtatama doon po sa nauna ng isumite po dito. Ayun. So yun pala ang malinaw. Ano? Sa bagay, yung SALN, pwede nga daw i-amend dyan. Oo. Sabi ng Supreme Court noon. Oo. Pero ito po ba, attorney, ay... kasi ang tingin nila dito, parang bagong panuntunan ito. Parang gumawa kayo ng bagong guidelines sa SOSE, attorney. Anong masasabi po ninyo? Naku, hindi po. Gaya nga po na napag-usapan natin, yung unang batas, Omnibus Election Code 1985 yan, na tama naman po kung nasunod yung dating batas, talagang criminal offense po yan. Ngunit nung 1991, lumabas po ang Republic Act 7166. Ano ang sabi ng Kongreso? Yang mismong Section 109 na nagtatakda, dati kasong kriminal, pag hindi mo nasunod, ay hindi na kasong kriminal. So hindi po ito bago. Nagkataon lang po siguro na yung mga ilang pong may pananaw dito, maaring hindi po nila nadaanan yung isa pang batas. Alam niyo po kasi, hindi po iisa ang batas panghalalan. Napakarami pong batas panghalalan. Kaya nga po, COMELEC ang nauna pong nagsusulong nung pagsasubmit namin ng revised Omnibus Election Code. In fact, ginawa po namin ito noong 18th Congress, hindi po naging batas. Ginawa namin muli noong 19th Congress, hindi rin po naging batas. Hindi po kami mapapagod. Itong 20th Congress, muli po namin isusulong ang pagre-revisa sa isang makabagong Omnibus Election Code po. Ayun. Dito pala lumilitaw na mas may obligasyon ang mga campaign contributor na sila ang magdeklara para kasi kung hindi i-declare nung kandidato, at least doon makikita, di ba? Sa mga contributor. Sa mga contributor, kung sino-sino yung nag-contribute. Tama po ba? Tama po kayo at may isa pa pong aspeto yan kasi pagdating sa buwis. Alam niyo po kasi kapag Ayun. ang contribution, pagbibigay ng anumang bagay na may halaga ay gagamitin sa kampanyahan. Aha. Yun po yung layunin talaga. Wala pong buwis po ito. Hindi po mabubuwisan ito. Ngunit kung tatanggap po sa ordinaryong kalakalan sa pang-araw-araw ng isang contribution, may tuturing po yung donasyon at meron po tayong tinatawag po na donor's tax, may buwis po yan. Siguro isa po yun sa dahilan kung bakit ang batas natin na nagre-require na pareho, yung tatanggap at yung magbibigay ay kailangang may deklarasyon. Ayun. Oo nga. No. Pero teka lang, naalala ko, di ba mayroon pong complaint yung grupo ng Bantay Daya, yung kila, kila Attorney Arrow ba yun? Hindi ba kasama ito sa nag-iusapin? Hindi po, dahil po ito po ikaka-endorso pa lamang ng ating Office of the Ombudsman. Ito naman po ay diretsong kasong kriminal. Ayoko pong i-preempt ang aming COMELEC Law Department dahil magsasagawa pa lamang po ng preliminary investigation. Ngunit kailangan din po nating i-distinguish ano ba yung kinakaso doon. Dahil ang tanging jurisdiction po ng COMELEC ay para sa election offense. Kailangan malinaw po yan. Kung ang isang bagay po na ay isinasampa ay hindi election offense, halimbawa po ay katulad ng ibang kasong kriminal na na-define sa revised penal code. Opo. O kaya po yung katulad sa ibang salin, ibang ahensya po ang may jurisdiction po dyan, hindi po ang COMELEC. Yun ba sinampa nung Bantay Daya? Hindi ba sa COMELEC nila inihain yun? Dalawa po, may nauna po sila sa COMELEC at meron pong inendorso pa ang Office of the Ombudsman. Ngunit sa pauna po, parang may kasama po sa alegasyon nila na perjury o yung hindi pagsasabi ng totoo. Meron pong ikalawa doon na patungkol sa SALN po. Parang ganun po yan. Ayaw ko pong i-preempt dahil ongoing po ang preliminary investigation dito. Basta ang nililinaw lang po namin, malinaw po at limitado ang jurisdiction ni COMELEC patungkol lamang dapat sa election offense. Opo. Attorney John Rex, maraming salamat at nalinaw niyo po itong bagay na ito. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, ang tagapagsalita po ng COMELEC, ang ating nakapanayam, Attorney John Rex Laudianco.